Larry, ilabas mo yon! Ha? Ang alin? Mahal, nakakagulat ka. Yung kulay pulang panty na nakita ko sa bulsa ng pantalon mo kaninang umaga. Nasaan na? Itinago mo na ba para hindi ko makita? Mahal, ano bang pinagsasasabi mo? Ano akala mo sa akin? Bakla para magsuot ng panty? Totoong lalaki ako, no? Hindi ako gaya ng iniisip mo. Hindi yun ang iniisip ko. Kaya huwag ka na magtanga-tangahan dyan. Alam kong itatago mo yan dahil ayaw mong paghinalaan kita na may babae ka. Mahal, sobra naman yata yung ibinibintang mo sa akin. Hindi lang to basta pambibintang. Alam ko kung ano nakita ko kaya wag mo na akong gawin tanga. Mali ka ng iniisip, mahal. Kaya ako nga inalis yung panty na yun nung nakita ko kasi alam ko na ganyan ang iisipin mo eh. Hindi yun galing sa babae ko. Galing yun sa mga katrabaho ko, pinagtripan nila ako. Gusto raw nila makita kung paano ako magalit. Mahal, wala akong ginagawang masama. Wala akong babae. Ikaw lang ang mahal ko. Ito naman? Taon 2023. Masbate. Unti-unti nang kumakalat ang dilim sa paligid nang matapos si Shirley sa pagmamanicure sa isa sa mga suki niya sa kabilang barangay. Malapit lang yun sa boundary nila, ngunit pagdating niya roon ay kinakailangan pa niyang maglakad ng 10 minuto bago makarating sa bahay ng kanyang kliyente. Niyakap ni Shirley ang sarili nang manuot ang lamig sa kanyang katawan. Magpapasko na naman pero wala pa silang naitatabi ng kanyang asawa. Hindi kasi palaging may trabaho si Larry at hindi rin kalakihan ang kinikita niya sa pagmamanicure. Habang naglalakad, biglang natigilan si Shirley nang mapansin niya ang tila itim na linya sa kanyang daraanan. Dahil malayo-layo pa yon, hindi niya mawari kung ano ang nakaharang sa kalsada. Naningkit ang kanyang mga mata para aninagin yon dahil hindi gaanong natatanglawan ng ilaw sa poste ang bahaging yon. Maya-maya pa, napakunot ang kanyang noo nang mapansin na tila yon ay gumagalaw. Nang makalapit si Shirley, natutup niya ang bibig nang mapagtanto na grupo ng linta ang tumatawid sa kalsada. Kaagad siyang napaatras, dala ng takot na makapitan ng mga yon. Saan kaya galing ang mga to? Nagpalinga-linga ang babae sa paligid, ngunit dahil madilim, wala na siyang ibang makita. At nang ibalik niya ang tingin sa kalsada, napakurap-kurap siya na mapagtanto na wala na roon ang mga linta na nakita niya kani-kanina lamang. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang siyang kinabahan. Minsan na kasing naikwento ng kanyang ina na kapag nakakita raw siya ng grupo ng mga insekto o mga linta at alupihan na nagkukumpulan, isa raw yung palatandaan na may mambabarang na nakatira sa di kalayuan. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, wala namang ibang nakatira sa parting yun, kundi ang dating kapitana ng kanilang barangay. Sa kanyang palagay, malabong maging mambabarang ang isang tulad noon na nakakaangat sa buhay at mapagkawang gawa sa mga kabarangay kahit wala na sa pwesto. Wala yung dahilan para makipagkasundo sa demonyo. Lumapit pa siya sa damuhan sa gilid ng kalsada para tingnan kung naroon ang mga linta, ngunit wala na siyang nakita. Napailing na lamang siya ng mga sandaling yon sa pag-aakala na pinaglalaruan na naman siya ng kanyang imahinasyon. Binilisan na lamang ni Shirley ang kanyang paghakbang para makarating agad sa kanilang bahay. Iwinaksi niya sa isipan ang tungkol sa iniisip sa dating kapitana. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Namumutla ka. Wala to, napagod lang. Ikaw, bakit putok na naman yung labi mo? Kanino ka na naman nakipag-away? Tinambangan ako kanina sa daan eh. Ano? Bakit ka naman tatambangan? Ewan ko ba rin sa mga yun? Pinag-initan ako ng mga tambay. Lumaban naman ako, kaya lang, ayun, napuruhan sa mukha.
Larry, umamin ka nga. Mga tambay nga ba talagang gumawa niyan sa'yo o pinagkakautangan mo? Mga tambay nga. Ba't ba ayaw mo maniwala? Kasi hindi ka kapanipaniwala eh. Sa tagal na natin dito, imposibleng basta ka nalang bubugbugin ng mga tambay. Baka nakakalimutan mong puro tayo problema. Sino na naman bang inutangan mo? At saan mo ginamit yung pera? Wala nga akong inuutangan. Talaga? Baka nakakalimutan mo. Lahat ng utang na hinuhulugan natin ngayon ay dahil sa'yo. Ikaw ang nangutang nun pero pati ako nadadamay sa pagbabayad. Imbis na ilaan ko na lang sa mga gastusin dito sa bahay at sa mga bata, nauubos sa pagbabayad ng walang katapusang utang. Kung makapagsalita ka, parang ako lang ang nakinabang sa inutang ko Nakain at naitain mo na nga ngayong kapakukuda ng ganyan. Responsibilidad mo na magbigay para sa pagkain dito sa bahay. Ikaw ang ama, Larry. Pero halos wala ka nang niyaambag dito. Nagtatrabaho naman ako Huwag ka mag-alala. May ipinapagawa si Grace doon sa bahay nila. Maghintay ka lang. Ibibigay ko sa iyo yung sasahurin ko doon. Madalas na pag-aawayan ng mag-asawa ang tungkol sa mga utang ni Larry na nalalaman na lamang ni Shirley kapag may dumarating na maniningil sa kanila. Wala naman siyang problema pagdating sa kanilang relasyon bilang mag-asawa dahil nagkakaayos din naman sila matapos ang ilang pagtatalo. Hindi rin nambababae si Larry, pero mahilig yung uminom at magsabong na siyang dahilan ng pagkakaroon ng utang ng lalaki. Mabuti na lamang kapag nagigipit sila ay agad silang may nalalapitan. Mula nang maging kapitbahay ni na Shirley ang mag-asawang sina Grace at Fred, naging kaibigan na rin nila ang mga yun. Minsan pa, si Grace na mismo ang kusang nagpapahiram sa kanya, kaya naman unti-unti na ring naiipon ang utang nila doon. Sa liit ng kinikita ni Larry ay hindi na nila nahuhulugan ang kanilang utang kay Grace, kaya tuwing nagpapamanicure ang babae ay hindi na lamang siya nagpapabayad. Pangiti-ngiti ka na naman. Samantalang kagabi ay nagpapalakasan kayo ni Larry ng boses habang nagtatalo. Nay naman ayos na kami ng asawa ko. Hayaan niyo na po yun. Normal lang naman sa amin na magtalo. Sus, Shirley, kilala kita. Tinitiis mo na ikaw ang nagpapakahirap na magbayad ng mga utang ng asawa mo. Magagalit ka lang sa una tapos kaunting suyo lang sa'yo ay magkukulong na kayong dalawa sa kwarto. Paglabas, ayos na. Parang wala lang nangyari. Yung utang pa nawawala kapag nagbebembangan kayo ng asawa mo. Nay naman, baka marinig kayo ng mga bata. Totoo naman ang sinasabi ko Tsaka, huwag ka nang mag-inarte dyan. Hindi mo nga naiisip na naririnig kayo ng mga anak nyo kapag may ginagawa kayong milagro sa kwarto Nay, tama na. Ay nako, ewan ko sa'yo, Shirley. Hanggat kinukonsinti mo yung asawa mo, walang mangyayari sa buhay ninyo. Mababaon kayo na mababaon sa utang. Hindi na ako magugulat kung isang araw ay maghahanap na ng maperang babae ang si Larry. Teka lang, Nay. Parang sobra naman na po yata kayo. Hindi ganong klase ang asawa ko. Oo, puro utang siya pero hindi niya magagawa mang babae. Yan ang akala mo. Pero maghintay ka lang. Makikita mo rin kung ano ang sinasabi ko. Hindi po ako magagawang lokohin ng asawa ko, Nay. Mahal niya ako. Kaya kung pwede suportahan niyo na lang kami. Napailing na lamang si Yula sa sinabi ng kanyang anak. Madalas niya yung pagsabihan tungkol kay Larry, ngunit hindi naman siya pinapakinggan. Gaya ng dati, naghanap na ng ibang racket si Shirley para matulungan sa pagbabayad ng utang ang kanyang asawa, hanggang sa matanggap siya bilang kasambahay ni Alicia, ang dating kapitana ng kanilang barangay. Mas kilala yon sa tawag na kapitana dahil isa yon sa pinakamabait na namuno roon. Mahigit 2 dekada na rin mula nang umupo yon bilang kapitan. At mula nang mawala sa serbisyo, palagi na lamang nasa bahay ang matanda. Hanggang sa nabiyuda na at iniwan ng mga anak na mas piniling tumira sa ibang bansa. Nakikita na lamang siya ng mga taga-barangay kapag kumakatok para humingi ng tulong. Wala nang ibang kasama si Alicia kundi ang kasambahay.
Ngunit dahil kinailangan na rin ng pamilya ang naninilbihan, ay napilitan na yung maghanap ng bagong magiging tauhan. Nako, madam, maraming salamat po talaga sa pagtanggap niyo sa akin dito. Malaking bagay po na may regular na akong trabaho. Maliit lang po kasi ang kinikita ko sa pagmamanicure eh. Masaya ako dahil alam kong mabuting tao ang nakuha kong kasambahay. Huwag mong alalahanin ang sweldo dahil tataasan ko pa yon kapag nakita kong masipag ka at hindi laging lumiliban sa trabaho. Hindi mo naman kailangang matulog dito. Pwede kang mag-uwian. Malapit lang naman ang bahay mo. Kailangan ko lang naman ng kasama rito kapag sumasama ang pakiramdam ko. Sige po, kahit tawagan niyo na lang po ako kapag may kailangan kayo, agad-agad ko po kayong pupuntahan. Mukhang matindi ang pangangailangan mo sa pera, iha. May asawa ka na ba? Opo, tsaka may mga anak na rin po kami. Talaga? Ilan ang anak ninyo? 2 po, madam. Kung wala lang po sana kaming binabayarang utang, hindi naman po kami magigipit ng sobra. Pero kadalasan po talaga, napupunta lang sa pambayad yung kinikita naming mag-asawa. Kung hindi nga po dahil sa pensyon ni nanay, baka wala na talaga kaming makakain eh. Kawawa naman pala ang pamilya mo. Basta sipagan mo lang dito, siguradong magtatagal ka. Huwag ka mag-alala, papayagan naman kitang bumalik kung kakailanganin mo. Naku, salamat po talaga. Napakabuti niyo po, madam. Mula nung matanggap si Shirley sa bagong trabaho, hindi na sila masyadong nakakapag-usap ni Larry. 6:00 ng gabi siya umuwi. Pagod na pagod at ginugugol pa ang oras sa mga marurumi nilang damit para hindi maipon ang mga yon. Matanda na ang kanyang ina kaya hanggang sa kaunting paglilinis na lamang at pagluluto ang nagagawa noon. Si Larry naman halos kasunod niya lamang umuwi. Marami ba kayong ginagawa sa bahay ni na Grace? Oo, nagpapagawa sila ng extension ng bahay. Magdadagdag pa nga raw sila ng 1 pang kwarto para sa kapatid ni Fred na uuwi galing sa Australia. Sa kanila daw kasi tutuloy. Pero diba hanggang 4:00 lang dapat kayo? Nag-o-overtime na ako para madagdagan naman yung sasahurin kay Grace. Buti na lang may pinapagawa sila, no? Kung wala, matatagalan ka na naman makahanap ng mapagtatrabahuhan. Buti na lang din at natanggap ka sa bahay ni Kapitana. Sinabi mo pa, hindi ko na talaga alam kung saan pa tayo kukuha ng pera eh. Nakakataranta tuloy tuwing may naniningil dito. Ikaw naman kasi, tigilan mo na yung pangungutang para dyan sa bisyo mo. Buti sana kung ikaw lang ang nahihirapang magbayad. Ayang ka na naman sa paninisi mo eh. Pagod din ako. Saglit na nga lang tayo nagkikita tapos ganyan ka pa. Lingid sa kaalaman ni Shirley, hindi lamang alak at pagsasabong ang bisyo ni Larry. Ngunit dahil masyadong maingat ang lalaki ay nananatili pa rin siyang walang alam sa tunay na nangyayari. Kinabukasan, hinintay muna ni Larry na makaalis si Shirley bago siya nagtungo sa kanilang kapitbahay. Kung tatantyahin, 2 bahay lamang ang pagitan nila pero dahil puro tanim na gulay at may mga puno sa loteng nasa gitna, hindi nakikita ang bahay ni na Grace mula kina Larry. Pero kahit hindi niya natatanaw yon, ay kabisado na niya ang oras ng pag-alis at pagdating ng asawa ni Grace na si Fred. Pasipul-sipul pa ang lalaki nang pumasok sa bakuran ni na Grace. Dala ang mga gamit niya na pangkarpintero. Ang aga mo naman. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa nga eh. Alam ko kasing hindi ka pa rin kumakain kaya gusto sana kitang sabayan. Ang lungkot kayang kumain na mag-isa. Si paring Fred naman kasi, lagi na lang nagmamadali tuwing umaga. Sanay na ako sa kanya. Maaga kasi yung pasok niya sa opisina. Halika, upo ka na. Nakahanda ng almusal natin. Natin talaga? Baka masanay ako na lagi mo na lang akong ipinaghahanda ng pagkain. Ay nako, samantalihin mo na yan habang nagtatrabaho ka pa rito. Mukhang mananaba ako rito ah. Sarap mo kasi magluto eh. May mas masarap pa sa mga luto ko, Larry. Talaga?
Anong putahe yun? Espesyal na putahe na hinding-hindi mo matatanggihan. Pero saka na lang yon. Itong hinanda ko na lang muna, tikman mo. Sarap ng pagkakaluto mo nitong nilagang itlog, ah. Ako pa ba? Kahit anong putahe, basta dumaan sa mga kamay ko, mababaliw ka sa sarap. Swerte talaga sa iyo ni paring Fred. Maalaga na, malambing pa, tsaka napakasipag pa. Siguradong wala rin kayong palya niyan sa paglalabing-labing sa gabi, no? Sa ganda at sexy mong yan, di ka matatanggihan ng asawa mo, sigurado yun. Sus, akala mo lang yon. Laging pagod si Fred tuwing uuwi rito. Kakain lang, manonood ng TV, tapos matutulog na. Ganun lang siya palagi. Minsan nga, inaaya ko siya na, alam mo na, pero lagi niyang sinasabi na, saka na lang, babawi lang daw siya ng tulog. Naiintindihan ko naman siya dahil mahirap ang trabaho niya. Pero paano naman ako? Habang tumatagal, nakakatampo na rin yung ginagawa niya eh. Yun lang. Doon pumalya si paring Fred. Hindi kanya dapat tinatanggihan. Naku, kung akong asawa mo, hinding-hindi kita bibiguin. Buti ka pa. Ang swerte sa'yo ni Shirley. Oo, maswerte talaga siya. Pero ako naman ang minahalas sa kanya. Naririndi na ako sa bunganga nun eh. Tapos, bihira na rin kami makapag-usap. Halos wala na siyang oras sa akin. Dati, naaasikaso niya pa ako. Yung pagkain ko, mga gamit ko. Ngayon, ako na lahat ng gumagawa para sa sarili ko. Hindi ko na nga nararamdaman na may asawa pa ako mula nung magtrabaho siya rin kay Kapitana eh. Kinausap mo na ba siya tungkol dyan? Di pa. Mas mabuti pang wag na lang. Sigurado mauuwi lang sa pag-aaway yun eh. Kadalasan, kay Grace naglalabas ng saloobin si Larry tungkol sa kanyang asawang si Shirley. Ganoon din naman si Grace sa kanya, kaya mas lalo pa silang napalapit sa isa't isa. Hindi na kumakain sa bahay si Larry dahil tuwing pupunta siya sa kanilang kapitbahay, nakahanda na ang kanyang almusal. Bukod pa ron, may espesyal din na ulam para sa kanya tuwing tanghalian. Kahit ang mga kasama niya sa paggawa ng extension ng bahay ay napapansin na rin ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Pero lagi namang sinasabi ni Larry na parang magkapatid na ang samahan nila ni Grace, kaya ganoon na lamang siya itrato ng babae. Isang gabi, nagulat si Larry nang madatnan si Shirley na naghahanda ng masasarap na pagkain. Mukhang binili pa yon ng kanyang asawa sa bayan dahil hindi naman yon makakapagluto ng ganoong putahe sa maiksing oras lamang pagkagaling sa trabaho. Napakunot ang noo niya at saglit na napaisip kung para saan ang paghahandang yon. Ang daming pagkain ah. Anong meron? Ha? Hindi mo alam? Hindi. Kaya nga ako nagtatanong eh. Ngayon ko lang kasi ulit nakita na may ibang putaheng nakahain sa mesa. Mukhang nagpahinga muna ang sardinas at instant noodles ngayong gabi ah. Siguro nakatanggap ka ng tip sa amo mo, no? Ay, mukhang hindi mo na nga talaga naaalala. Ang alin ba? Pambihira ka naman, Larry. Anong klase ka bang asawa't hindi mo alam na birthday ngayon ni Shirley? Ay putya, oo nga no. Mahal, sorry. Masyado lang kasi akong maraming iniisip kaya hindi na sumagi ko sa isip ko na ngayon palang birthday mo eh. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Sige na, maupo ka na lang dyan para makakain na tayo. Busog pa ako, mahal eh. Gusto kong tikman lahat yan. Mukhang masarap talaga eh, pero kumain na kasi ako kay na Grace kanina bago umuwi. Nag-overtime ka na naman ba? Oo, alam mo namang kailangan natin yun eh. Sus! Masyado ka namang nagpapakabayani. Kanina pa nakauwi yung mga kasama mo. Ikaw na lang ang naiwan doon. Ibig sabihin, ikaw lang ang nag-o-overtime. Kaya ko naman ang trabaho ron kahit mag-isa lang ako. Nangihinayang lang ako sa pwede pang idagdag na sahod. Kaya nakiusap ako kung pwedeng lagi ako mag-overtime. Di ikaw na ang bayani. Gusto mo bang palakpakan kita sa ginagawa mo? Nay, wag naman po kayong ganyan. Nagsisikap lang ako na... Larry, Nay, tama na yan. Kumain na tayo. Baka kung saan pa mapunta ang usapan nyo. Mabuti pa nga.
Wala rin naman akong ganang makipagtalo sa taong hindi nauubusan ng kasinungalingan. Ano hong kasinungalingan? Katwiran. Ay nako, hirap talaga pag makasalanan. Humihina na rin ang pandinig. Bukod sa pagkairita, nakaramdam din ng kaba si Larry sa mga binitiwang salita ni Eula. Mukhang nakakahalata na ang kanyang biyanan sa mga ikinikilos niya. Para kontrahin kung anuman ang iniisip sa kanya ng biyanan, ipinakita niya ang pag-aasikaso sa asawang si Shirley. Sinikap niya na mas maaga nang makauwi pagkatapos ng trabaho para maiwasan ang pagdududa ni Eula sa kanya. Samantala, kauuwi lamang ni Fred mula sa trabaho ng gabing yun. Napakunot noo ang lalaki nang mapansing wala roon si Grace. Kadalasan kasi, sinasalubong siya ng asawa paglabas pa lamang niya ng sasakyan. Pero sa pagkakataong yun, matinding katahimikan ang sumalubong sa kanya. Tinawag niya ang pangalan ng asawa, ngunit walang sumasagot. Hanggang sa nagpasya na lamang siya, natawagan ang cellphone noon. Grace, nasan ka? Mahal, nandito ako sa bahay ng kaibigan ko. Sinundo kasi nila ako kanina. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam. Sa susunod, magsabi ka naman kung aalis ka. Hindi naman kita babawalan eh. Basta ipaalam mo lang sa akin. Hindi yung magugulat na lang ako at magtataka kung bakit wala ka dito sa bahay. Sorry na, mahal. Huwag ka na magalit oh. Nakapagluto naman na ako ng hapunan mo eh. Kunin mo na lang sa kusina. Anong oras ka naman uuwi? Hindi ko pa alam, mahal eh. Pero wag mo na akong alalahanin. Ihahatid naman ako ng mga kaibigan ko pa uwi. Sige, wag kang magpagabi ha? Okay, sinabi mo eh. Mula nung magsama sina Fred at Grace bilang mag-asawa, sa kanya lamang nakilala ng lubos ang babae. Malambing at maasikaso ang asawa niya, ngunit sa katagalan, napapansin niya na ginagawa lamang yon ng babae para hindi siya magalit tuwing umaalis yon ng walang paalam para sumama sa kanyang mga kaibigan. Umuuwi ng madaling araw at lasing na lasing si Grace. Ilang beses na niyang pinagsabihan ng babae, ngunit sadyang hindi yon nakikinig sa kanya. Samantala, habang mahimbing nang natutulog ang asawang si Shirley, ay maramot naman ang antok kay Larry. Nakatitig siya sa kawalan at hindi mapigilang mapaisip. Maya-maya, bigla na lamang siyang napangiti nang maalala ang nakita niya sa cellphone ni Grace. Ang pogi ko talaga. Kahit si Grace na gwapo't matikas ang asawa nahuhumaling din pala sa akin. Ay, ano kayang pakiramdam ni paring Fred bilang asawa niya? Nakakainggit. Ano bang binubulong-bulong mo dyan? May kausap ka ba? Ha? Ay, wala. Guni-guni mo lang yun. Matulog ka na ulit, mahal. Sa paglipas ng mga araw, madalas nang nagkakaroon ng mga bagong gamit si Larry. Damit, sapatos, chest bag, at mayroon na ring mamahaling relo. Hindi alam ni Shirley ang tungkol doon dahil tinatago niya ang iba sa mga yun. Hanggang isang araw, day off ni Shirley kaya naisipan niyang maglinis ng buong bahay. Inuna niya ang mga gamit nilang mag-asawa na hindi niya na nagagawang ayusin tuwing umuuwi siya galing sa trabaho, dala ng matinding pagod. Nung wawalisin na sana niya ang ilalim ng kama, nakaagaw sa kanyang pansin ang isang kahon na nakalagay doon. Kunot noon niya yung hinila para tingnan kung ano ang laman. Maya-maya pa, tumambad sa kanya ang mga bagong damit na nakabalot pa sa plastik. Iba-iba ang brand ng mga yun at hindi bababa sa 1,000 piso ang halaga ng bawat isa. Ngunit ang pinaka-nakaagaw pansin sa kanya ay ang mamahaling relo na mukhang hindi pa nagagamit. Saan kaya galing ang mga to? Imposible namang makabili si Larry nito. Maliit lang ang sinasahod niya sa... Hindi kaya ninakaw niya to kay Grace? Baka galing to sa mga gamit ni Fred.
Ay, buwisit talagang lalaki yon. Hinintay ni Shirley na makauwi ang kanyang asawa para kumprontahin tungkol sa mga bagong gamit na nakita niya. Ngunit mag-aalas 7 na ng gabi ay hindi pa rin dumarating si Larry. Hinihintay mo ba ang asawa mo? Nako, kung ako sa'yo, matutulog na ako. Siguradong mamaya pa yun makakauwi. Bakit po, Nay? May pinuntahan po ba siya? Nako, nakita ko siya kanina sa bahay ng katrabaho niya, si Kucho. Nagiinuman na naman. Mukhang kasasahod lamang. Ay, malapit na talaga maubos ang pasensya ko sa lalaking yon. Nakakarami na siya sa akin. Bagamat unti-unti nang hinihila ng antok dahil sa pagod, sinampal ni Shirley ang sarili para manatiling gising. Hindi siya matutulog hanggat hindi dumarating ang kanyang asawa. Ilang sandali pa, napasulyap siya sa may pinto ng bumukasyon. Mula roon, pumasok ang lasing na si Larry. Oh, mahal, bakit hindi ka pa natutulog? Sa tingin mo makakatulog pa ako matapos kong malaman ang ginagawa mong kalokohan? Mahal, huwag ka namang maingay. Gabing-gabi na tulog na mga kapitbahay natin. Malalayo ang iba nating kapitbahay kaya wala akong pakialam. Ano na naman ba yung kinakagalit mo? Palagi ka nalang galit sa akin. At sino hindi magagalit, ha? Kanino galing ang mga bago mong damit? Mahal ang mga yon, Larry. Puro branded at may mamahalin pang relo. Ba't mo ba kasi pinakikialaman ang mga gamit ko? Baka nakakalimutan mo mag-asawa tayo. Naglinis ako ng buong bahay kanina at kasama ron ang kwarto nating dalawa. Sa tingin mo, wala akong karapatang makialam sa mga gamit mo? Halatang takot ka dahil may itinatago ka. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko, saan galing ang mga bago mong gamit? Binili ko yan. Hindi ko lang agad pinakita sa'yo dahil alam ko magagalit ka. Alam kong sasabihin mo na sana ibinili ko na lang ng mga gamit dito sa bahay o ibinigay ko sa'yo para na ipamalengke mo yung pera. Huwag kang sinungaling, Larry. Sa liit ng sinasahod mo kina Grace, imposible makabili ka ng ganun kamahal na damit at relo. Ganyan ba talaga kalit ang tingin mo sa akin? Siyempre may iba pa akong racket. Yung bisyong ikinagagalit mo, yun ang dahilan kaya ako nabili mga yon. Nanalo ako sa sabong. Sarili kong perang ginamit ko. Masama ba na maglaan naman ako para sa sarili ko? Magbibigay naman ako sa'yo pero sa tono mo, hinuhusgahan mo na ako agad eh. Gusto ko lang naman malaman ng totoo. Nasabi ko na nga, di ba? Nasa iyo na lang yan kung maniniwala ka o hindi. At kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Pagod na ako magpaliwanag. Napaluha na lamang si Shirley nung mga sandaling yon dahil gulong-gulo pa rin ang kanyang isipan. May parte sa kanya na gusto niyang paniwalaan si Larry pero batid niyang malas sa sabong ang lalaki kaya malabong doon yon nanggaling. Hindi pa rin nawala ang kanyang pagdududa sa asawa kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan para malinawan sa nangyayari. Isang araw, day off muli ni Shirley. Wala rin munang trabaho sina Larry kaya ipinagawa na lamang niya ang kusina ng kanilang bahay. Sa tulong ng sweldo niya kay Alicia ay nakabili na siya ng plywood para ipalagay doon. Habang abala ang asawa, pasimple siyang pumunta sa kapitbahay na si Grace. Naabutan niya yon na abala sa pag-iihaw ng barbecue sa labas ng bahay. Grace? Oy, Shirley, kumusta? Balita ko, may trabaho ka na. Oo. Natanggap ako doon kay Kapitana. Ikaw ba? Eto, housewife pa rin ang role, pero gusto ko na rin makahanap ng trabaho para kumita ng sariling pera. Ang hirap kasi kapag umaasa lang sa asawa eh. Di ba may mga racket ka naman online? Ano na nga bang tawag doon? Nag-affiliate ako, pero hindi rin naman ganun kalaki ang kinikita ko ron, kaya gusto ko pa rin magtrabaho. Sabagay, gets naman kita dyan. Si Fred, kumusta? Ganun pa rin, laging busy sa trabaho. Kung ganun, ikaw lang palang laging naiiwan dito. Ingat ka ha, uso pa naman ang nakawan. Nako, hindi naman kami mananakawan kasi kasama ko naman si Larry tuwing araw. Sa gabi naman, nandito na si Fred kaya ayos lang ako. Wala pa bang kaso ng pagnanakaw dito sa bahay ninyo? Kahit mga simpleng gamit lang na nawawala. Wala naman. Alam mo ikaw, masyado ka nag-aalala.
Palagi naman ako nag-check ng mga gamit sa bahay kaya alam na alam ko kapag may nawawala. Kahit nga 20 pesos lang hinahanap ko talaga eh. Wala palang nakakalusot sa'yo. Baka gusto mong dito ka na kumain. Malapit na maluto tong iniihaw ko. Ha? Nako, hindi na. Sa bahay na lang ako kakain. Ikaw ang bahala, pero huwag ka na sanang tatanggi kung padadalhan kita kahit ilang stick lang nitong barbecue para sa mga bata, Mare. Dahil sa pakikipag-usap ni Shirley kay Grace, nakumbinsi siya na hindi nga galing sa nakaw ang mga gamit ni Larry. Bahagya siyang nakonsensya ng mga sandaling yon dahil sa nasabi niya sa kanyang asawa. Kaya naman para makabawi, nagluto na lamang siya ng masarap na ulam. Pagsapit ng gabi, nag-alok pa siya ng masahe para kay Larry na hindi naman noon tinanggihan. Matapos ang gabing yun, tuluyan ng napanatag si Shirley, lalo na nang mag-abot na sa kanya ng pera si Larry para ipandagdag sa pambayad niya sa mga pinagkakautangan. Bagamat tutol siya sa pagsusugal ng asawa, ay hinayaan niya na lamang yun sa gustong gawin. Ang mahalaga sa kanya, natututo na ring maging responsableng ama ang lalaki. Kapag natatagalan kasi siya ng uwi, ay hindi na nag-o-overtime pa si Larry para maasikaso ang mga bata. Minsan, yun na rin ang nagluluto ng kanilang hapunan. Sa nakikita ni Shirley na pagbabago ng asawa, tuluyan nang nawala ang kanyang mga pagdududa. Nung patapos na ang ginagawa ni Larry kay Grace, ay nakaramdam siya ng lungkot dahil hindi na niya madalas makakasama at makakausap ang babae. Hindi man maamin ng lalaki ang tunay na nararamdaman, batid niyang pareho lamang sila ni Grace na masyado ng komportable sa isa't isa. Nang magpamerienda ang babae sa mga trabahador, pasimpleng pumasok si Larry sa bahay para abangan ang pagbalik ng babae. Ilang sandali pa, impit na napatili si Grace nang hilahin niya yon sa may tagong parte ng kusina. Doon sila nagkatitigan. Ang bango mo naman? Ikaw rin, kahit pinagpapawisan ka, ginamit mo na ba yung sabon na binigay ko sa'yo? Siyempre naman, pakiramdam ko nga, kamay mo mismo ang humahagod sa katawan ko tuwing ginagamit ko yun eh. Ang tagal-tagal ko tuloy maligo. Alam mo, sa tingin ko talaga, hindi ka para sa pagkakarpintero. Gwapo ka, Larry. Marami kang trabaho na pwedeng pasukan na hindi ka nadudungisan. Gusto ko na rin namang makahanap ng ibang trabaho pero wala akong makita. Gusto mo bang tulungan kita? Marami akong kakilala. Talaga? Tutulungan mo ulit ako? Oo naman. Bakit hindi? Hindi ka na iba sa akin. Paanong hindi na iba? Special na ba ako para sa'yo? Parang ganun na nga. Hindi ka naman mahirap magustuhan eh. Pero may asawa ka na at ako... Pwede ba kitang halikan? Seryoso ka ba? Oo, at matagal ko nang gustong gawin to kaya sana pumayag ka. Payag ako, pero... Pero ano? Doon tayo sa kwarto. Huwag dito. Baka may makakita sa atin. Sa loob ng silid, naganap ang hindi dapat mamagitan sa kanilang dalawa. Ngunit dahil pareho ng nadala ng kapusukan sina Larry at Grace, ay hindi na nila inalintana kung ano ang maaaring isipin ng mga trabahador sa labas. Habang gumagawa ng milagro ang dalawa, laman naman sila ng usap-usapan ng mga kasamahan ni Larry, na noon ay tapos nang magmerienda. Babalik na sana sa trabaho ang mga yon pero hindi pa magawang magsimula dahil hindi pa nakakalabas ng bahay ang kanilang foreman. Ibang klase rin si foreman. Mukhang nabitin pa sa merienda. Tumikim pa ng iba. Nagtawanan na lamang ang mga katrabaho ni Kucho sa biro niyang yun. Kahit walang direktang magsabi sa kanila, napapansin na nila na masyado nang nagiging malapit sa isa't isa sina Larry at Grace. Palaging magkasabay na kumakain at ayaw pang magpaistorbo sa loob ng bahay.
Ngunit dahil sinasahuran lamang sila, pinili na lamang nilang manahimik kesa masangkot pa sa isang malaking gulo. Hanggang isang araw, hindi na nakatiis si Kutyo at nagpasya ng kausapin si Larry. Himala nagaya kang uminom. Sagot mo pang alak. Sigurado ka bang wala ka pang paggagamitan ng pera kaya may pang-inom ka ngayon? Huwag mong alalahanin yung ipinambili ko ng alak, Foreman. Sagot ko talaga yan. Sabi mo pero teka, baka naman problemado ka kaya nag-aya kang uminom. Ilabas mo na yan bago ka patamaan ng espiritu ng alak. Mas delikado kung may tama na ako ng alak, Foreman. Baka mas marami akong masabi. Ano ba kasi yon? Foreman, alam kong iginagalang ka ng mga katrabaho natin. Ang taas nga ng tingin nila sa iyo kasi sa tagal mo na sa ganung trabaho, kitang-kita sa galawan mo na magaling ka talaga. Pero may iba pa kasi silang napapansin sa iyo Ano naman yun? Napapansin na rin ng mga kasamahan natin sa trabaho na palagi kayong sabay kumakain ni Ma'am Grace. Tapos nitong nakaraan lang, hindi ka kaagad nakabalik sa amin kahit mahigit 10 minuto na mula nung matapos ang break time. Nalilibang lang ako sa pakikipagkwentuhan kay Grace. Kumari ko naman yun Ano ba masama ron? Alam mo kasi, Larry, kahit sinong makakita sa inyo, iisipin talaga na may namamagitan na sa inyong dalawa. Halos araw-araw na kayong solo lang sa loob ng bahay. Noong nakaraan nga, sabi mo, magmimerienda ka lang pero ang tagal-tagal namin naghintay. Imposible nagkwentuhan lang kayo dahil narinig namin ang pagtili ni Ma'am Grace. Walang nangyayari sa amin. Marumi lang kayo mag-isip. Diyan ka na nga. Larry, paalala lang Pareho kayo may asawa. Malaking problema yan pag nagkataon. Ang mabuti pa, huwag na lang kayong makialam. Napatulala na lamang si Larry matapos siyang kausapin ng kanyang katrabaho. Hindi kasi niya alam na ganoon na pala ang iniisip ng mga kasamahan niya. Kaya ang akala niya ay ayos lamang na masyado silang malapit ni Grace sa isa't isa. Matapos ang pag-uusap na yun, naging mas maingat na si Larry. Hindi na siya nagtatagal sa loob ng bahay ni na Grace, pero kapag tapos na ang kanilang trabaho ay hindi muna siya umuuwi. Tumatambay siya roon kahit 1 oras lamang, saka sasabihin sa kanyang biyanan na nag-overtime siya sa trabaho. Gumagana naman ang mga palusot ng lalaki. Napapaniwala niya ang asawang si Shirley. Ang tanging problema na lamang niya noon ay ang kanyang biyanan na sa katagalan ay muli na namang nagdududa sa kanya. Ano? Pinagdududahan ka na naman ng biyanan mo? Baka naman kasi masyado ka na nagpapahalata sa kanya. Naku, Larry ayoko ng skandalo. Kapag ako talaga sinugod ng asawa mo, ilalaglag kita. Grabe ka naman. 2 naman tayo rito Ginusto natin to pareho tsaka masaya ka naman, di ba? Oo, pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan na lang natin na mahuli tayo at magkagulo. Iba magalit si Fred at ganun din ang biyanan mo, lalo na si Shirley. Mag-ingat ka naman sa susunod, Larry. Siguro mas maganda kung hindi na muna tayo magkikita. Total, patapos na rin naman ang trabaho niyo rito. Hindi mo na kailangan magtagal dito sa bahay. Walang nagawa si Larry kundi ang pumayag sa gusto ni Grace para hindi na rin lumala pa ang hindi nila pagkakaunawaan. Sa pagkakataong yun, mas nagkaroon siya ng oras para sa mga bata at sa kanyang asawa. Isang araw, kauuwi lamang noon ni Shirley na masakit ang katawan dahil sa dami ng kanyang nilabhan. Inuubo na rin siya dahil masyadong malamig sa bahay ng kanyang amo. Pagpasok pa lamang niya sa bahay ay nagulat siya nang makitang nakahanda na ang hapunan at inaasikaso ni Larry ang mga bata. Maaga ka yatang nakauwi. Oo, kaya ako na nag-asikaso ng hapunan natin. Nagluto ako ng nilagang baboy para makahigop tayo ng sabaw. Bigyan mo ng kamot yung asawa mo, Grace. Baka nilalagnat lang. Si nanay talaga Gusto ko lang pong bumawi sa asawa ko. Nakikita ko naman kung gaano siya kapagod sa trabaho niya tapos mag-aasikaso pa rito sa bahay pag uwi niya. Baka naman may nagawa ka lang na kasalanan, kaya mo ginagawa yan. Nay, pwede po bang kumain na lang tayo?
Nako, ganyan ka naman palagi, Shirley. Lagi mo akong pinatatahimik kapag pinagsasabihan kita. Sinasabi ko sa iyo, darating ang araw na pagsisisihan mong hindi ka nakikinig sa akin. Nay, kaharap natin si Larry. Baka pwedeng irespeto niyong asawa ko. Mahal, ayos lang. Naiintindihan ko naman si nanay. Malamang maiintindihan mo talaga ako dahil totoo ang mga sinasabi ko. Ay, kain na lang po tayo, Nay. Samantala, maaga namang nakauwi si Fred mula sa kanyang trabaho. At sa pagkakataong yun, hindi na naman niya naabutan sa bahay ang kanyang asawa. Pagod na pagod siya at masama pa ang pakiramdam kaya hindi niya magawang mag-asikaso ng sariling pagkain. Nanghihinang napaupo sa kama ang lalaki. Nang hubarin niya ang kanyang sapatos, natigilan siya nang mapansin ang isang kulay asul na damit. Napakunot noo ang lalaki nang makita ang mga talsik ng semento na nakadikit pa doon. Kanino kaya to? Parang damit to ng trabahador. Nagpapapasok ba ng ibang tao dito si Grace? Ngunit hindi masagot ang tanong sa isipan ni Fred dahil hindi pa nakakauwi ang kanyang asawa. Dala ng galit sa kabila ng panghihina ay kumilos ang lalaki para tingnan ang mga gamit nila sa kwarto para alamin kung may nawawala roon. Sigurado kung hindi basta-basta magpapapasok ng trabahador ditong asawa ko. Mga buwisit na yon, baka ninakawan na kami ng hindi namin alam. Pagbukas niya ng cabinet na pinaglalagyan ng mahalagang gamit at iba pang alahas, napakunot ang kanyang noo nang hindi niya makita ang relo na regalo ng kanyang boss noong nakaraang taon. Hinalughog niya ang buong cabinet ngunit hindi niya yon makita. Maging ang ilan sa mga binili niyang branded na damit na hindi niya pa nagagamit ay nawawala na rin. Naikuyom niya ang kamao nang mapagtantong sila ay nanakawan. Hindi lamang isa ang alahas na nawawala. Ilang sandali pa, narinig ni Fred ang pagbukas ng pinto. Bakit ngayon ka lang? Napahaba kasi yung kwentuhan namin ng mga kaibigan ko pero hindi na ako uminom ng marami para hindi ako malasing ng sobra. Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Masama bang pakiramdam mo? Oo, kanina pa nga kita hinihintay. Ay, sorry ha. Hindi ko kasi alam na may sakit ka pala. Kumain ka na ba? Maghahanda ako ng pagkain. Ipagluluto na rin kita ng sabaw. Sandali. May gusto muna akong itanong sa'yo. Ano yon? Alam mo bang nananakawan na tayo? Ha? Paano mo naman nasabi? Wala namang nawawala sa mga gamit natin Nawawala yung ibang alahas ko. Pati yung relong regalo sa akin. Pati mga bago kong damit na hindi ko pa nasusuot, nawawala na rin. Umalis ka ba ng bahay habang nandito yung mga trabahador? Walang ibang pwedeng gumawa nun kundi sila lang. Teka lang, mahal. Bakit parang sigurado ka? Dahil may nakita akong damit ng pantrabahador doon sa kwarto natin. May mga nakadikit pang tuyong semento. Paano yun mapupunta sa kwarto natin kung wala nakaiwan doon? Aalamin ko kung sinong pumapasok sa kwarto natin. Pasensya ka na kung naging pabaya ako, ha? Hindi na to pwede maulit, Grace, ha? Hindi biro ang halaga ng mga yon. Gagawa ko ng paraan para malaman kung paano nawala ang mga gamit mo, mahal. Bukas, sikasuhin ko yon. Pero sa ngayon, ipaghahanda muna kita ng pagkain tsaka ihahanda ko na rin ang mga gamot mo. Kung masama ang gabing yon para kay Fred, kabaliktaran naman kay Larry. Gumana ang plano niyang bumawi sa asawa para hindi yun makahalata na may ginagawa siyang kalokohan. Batid niyang kapag nakumbinsi si Shirley ay ipagtatanggol siya ng babae sa sariling ina. Hindi niya kaya si Eula. Hindi niya yon magawang sagut-sagutin dahil masyadong mataas ang respeto niya sa kanyang biyanan kahit madalas siyang naiinis sa pagiging pakialamera noon. Nang mga sandaling yun, katatapos lang ng mainit na tagpong namagitan sa kanila ni Shirley. Humiga sa braso niya ang asawa saka yumakap ng mahigpit. Para sa kanya, mas matimbang pa rin ang asawa pero iba ang sayang na ibibigay ni Grace kahit patagulang ang kanilang relasyon.
Ngunit may parte rin sa kanya na natatakot na mabuko ng kani-kanilang asawa ang ginagawa nilang kalokohan. Kinabukasan, katatapos lang maligo ni Shirley at naghahanda na siya sa pagpasok sa trabaho nang may mapansin siya sa maruruming damit nila nang ilapag niya roon ang ginamit niyang tuwalya. Napakunot noo siya nang makita ang kulay pulang tela na nakasuksok sa pantalon ni Larry. Ano to? Teka, panty to ah. Kulay pula pa. Paano to napunta sa pantalon ni Larry? Gigisingin na sana niya ang asawa nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kaagad niya yung sinagot nang makita ang pangalan ng kanyang amo. Shirley, pwede bang pumasok ka ng mas maaga ngayon? Nagugutom na kasi ako. Gusto ko ng bagong lutong pagkain. Sige po, madam. Papunta na po ako dyan. Napabuntong hininga na lamang ang babae nang sulyapan ang asawa na mahimbing ang pagkakatulog. Nagdesisyon siya na saka na lamang niya kakausapin si Larry sa pag-uwi niya galing sa trabaho. Ngunit sa maghapong paglilinis at pagluluto, hindi maalis sa kanyang isipan kung kanino ang panloob na nakita niya sa pantalon ng kanyang asawa. Kinagabihan, kaagad siyang dumiretso sa kwarto para kunin ang nakitang panloob. Ipapakita niya sana yon para kumprontahin si Larry pero hindi niya nagawa dahil wala na yun doon. Larry, ilabas mo yon! Ha? Ang alin? Mahal, nakakagulat ka. Yung kulay pulang panty na nakita ko sa bulsa ng pantalon mo kaninang umaga. Nasaan na? Itinago mo na ba para hindi ko makita? Mahal, ano bang pinagsasasabi mo? Ano akala mo sa akin? Bakla para magsuot ng panty? Totoong lalaki ako, no? Hindi ako gaya ng iniisip mo. Hindi yun ang iniisip ko. Kaya huwag ka na magtanga-tangahan dyan. Alam kong itatago mo yan dahil ayaw mong paghinalaan kita na may babae ka. Mahal, sobra naman yata yung ibinibintang mo sa akin. Hindi lang to basta pambibintang. Alam ko kung ano nakita ko kaya wag mo na akong gawin tanga. Mali ka ng iniisip, mahal. Kaya ako nga inalis yung panty na yun nung nakita ko kasi alam ko na ganyan ang iisipin mo eh. Hindi yun galing sa babae ko. Galing yun sa mga katrabaho ko, pinagtripan nila ako. Gusto raw nila makita kung paano ako magalit. Mahal, wala akong ginagawa masama. Wala akong babae. Ikaw lang ang mahal ko. Ito naman. Ngunit kahit ano pa man ang pangangatwirang ginawa ni Larry ay naging mahirap na para kay Shirley na paniwalaan ang kanyang asawa. Dahil sa sama ng loob, naisipan niyang maglabas ng saloobin sa kapitbahay na si Grace. Day off tuwing linggo, kaya sumasideline pa siya sa pagmamanicure. Sakto naman noon na nagpapalinis sa kanya ng kuko ang kaibigan. Parang di maipintay ang mukha mo, Mare, ah. May problema ba kayo ni Larry? Oo, Mare. Talaga? Tungkol saan? Baka gusto mo i-share. Makikinig ako. Mare, sa tingin ko, nambababae ang asawa ko. Paano mo naman nasabi yan? Nakita ko sa lagayan namin ng maruruming damit noong nakaraan na may kulay pulang panty na nakasuksok sa bulsa ng pantalon niya. Hindi yun sa akin kaya hindi ko maiwasa magduda na may babae nga siya. Naku, ang lala naman yan. Pero sorry Mare ha, paano ba to? Huwag ka sana magagalit ha. Pero paano kung bakla pala si Larry? Imposible yan, Grace. Matagal ko na siyang kilala at hindi tatagal ng ganitong pagsasama namin bilang mag-asawa kung lalaki rin ang hanap niya. Kung ganon, posible nga talaga na may babaeng asawa mo. Pero sino naman kaya? May suspecha ka na ba? Wala pa. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sinong babaeng yon. Sisiguruhin ko manghihiram siya ng mukha sa aso kapag nalaman ko kung sinong kumakalantari sa asawa ko. Hindi ako papayag na masira ang pamilya namin ng ganun-ganun na lang nang dahil lamang sa malanding babae. Naku Mare, huwag ka talagang papayag. Matagal na kayo nagsasama ni Larry, diba? Ikaw ang may karapatan. Ipaglaban mo yon. Tsaka, ang ganda-ganda mo para ipagpalit lang sa iba, ha? Alam mo, mas maganda kung magbalik-alindog ka
Kabugin mo yung babae ng asawa mo para muli siyang mabaliw sa'yo. Balik alindog? Teka muna, Mare. Bakit ako mag-a-adjust? Kung sino man ang babae niya, ako mismo mag-a-adjust ng mukha niya para hindi na siya maging kagusto-gusto sa mata ng kahit na sinong lalaki. Napakalandi niya. Tama yan, Mare. Nasa likod mo lang ako. Gawin mo kung ano nararapat para sa mga anak mo yan. Oo, Mare. Salamat nga pala sa suporta mo, ha? Ang bait-bait mo talaga. Ano ka ba? Ganito lang talaga ako bilang kapitbahay. Mapagmahal at friendly. Yung asawa mo, hindi ba siya nang bababae? Sus, sa sobrang busy nun sa trabaho, wala na siyang oras para gawin yan. Mas malaki pa nga yung chance na ako magloko sa aming dalawa eh. Ikaw magloloko? Napakatino mo kayang asawa. Malabong mangyari yon. Tila nabunutan ng tinik si Grace nang mapagtantong hindi naman pala siya pinaghihinalaan ng kapitbahay na si Shirley. Ngunit nang buksan ng babae ang usapan tungkol sa pambababae ni Larry ay nakaramdam din siya ng takot. Kaya naman, nung araw na yon, nabuo ang isang mabigat na desisyon para sa kanyang ikabubuti at ng kanilang kapitbahay. Palihim siyang nakipagkita kay Larry para muli silang makapag-usap. Ngunit hindi yon naging madali dahil bantay sarado na siya sa kanyang asawa. Nagkaroon lamang siya ng pagkakataon nang sabihin niyang kailangan niya ng mamalengke. Larry, ito na ang huling beses na magkikita tayo. Ano? Bakit naman? Nagdududa ng asawa ko. Hindi pwedeng lumala pa yon. Ayoko magkagulo ang mga pamilya natin. Tsaka si Shirley, naglabas na siya ng saloobin sa akin. Nagdududa na rin siya sa'yo at gagawin daw niyang lahat para malaman kung sinong kabit mo. Wala siyang malalaman. Maingat naman ako eh. Talaga? Bakit nakita niya yung panty ko na kinuha mo pagkatapos ng ginawa natin sa kwarto namin? Ha? Sige nga, ang tangatang mo, Larry. Di ka marunong mag-iingat. Wow, makatanga ka naman. Bakit ikaw, nag-iingat ka ba? Kung maingat ka, hindi ka pagdududahan ng asawa mo, pero tingnan mo nangyari. Wala kang alam, okay? Ikaw ang dahilan kaya niya ako pinagdududahan, kaya manahimik ka dyan. Malaki na naging pakinabang mo sa akin, kaya tumigil na tayo. Lahat ng binigay kong regalo, sa'yo na lahat yon. Pero wag na wag mo ipapaalam sa kahit na sino na sa akin galing ang mga yon. Maliwanag? Pero... Wala nang pero. Huling pagkikita na natin to at huwag ka nang pupunta sa bahay kahit ano pa man ang sadya mo. Kasi kung hindi ka titigil, isusumbong na kita sa asawa ko. Sa kabila ng banta ni Grace kay Larry, hindi pa rin nagpatinag ang lalaki. Pasimple pa rin yung pumupunta sa kapitbahay para makita si Grace, ngunit paulit-ulit naman siyang itinataboy noon. Dahil sa nangyari, hindi na rin nagawa pa ni Grace na makipagkita sa iba pa niyang mga lalaki. Natakot siya na kapag nakipagkita pa siya sa mga yon, mahuhuli na siya ng kanyang asawa. Tulad ng ginawa niya kay Larry, tinapos na niya ang relasyon sa mga yon. Kinumbinsi na lamang niya ang sarili na madali lamang siya makakahanap ng bago kapag naayos niya na ang kanilang sitwasyon. Ngunit isang araw, dumalo ng binyag si Larry. Dahil bongga ang selebrasyon ng inaanak ay sinuot niya ang damit na ibinigay sa kanya ni Grace, pati na rin ang mamahaling relo. Ngunit nung naglalakad na siya pauwi, nakasalubong niya sa daan ang asawa ni Grace na si Fred. Pare, sandali. Uy, pare, ikaw pala. Bakit? May ipapagawa ka ba ulit? Wala. Gusto ko lang sanang itanong kung saan galing yan damit na suot mo. Ang ganda eh. Mukhang bagong-bago pa. May nagbigay lang sa akin, pare. Talaga? Sino naman? Ha? Yung kaibigan kong umuwi galing Saudi. Pati yung rele mo, ang angas din ah. Mukhang original. Talaga? Paano mo naman nasabi? Meron din kasi akong ganyang relo eh. Wow! Pareho pala tayong meron nito. Oo, pero pwede ko ba yung matingnan sandali? Sige, para malaman ko rin kung original ba talaga o hindi. Tiningnan ngayon ni Fred at nakita ng lalaki ang nakaukit na initials niya roon. Nung iniregalo kasi yun sa kanya, ay pinalagyan din ng initials para mayroong pagkakakilanlan.
kaagad na nanlisik ang kanyang mga mata at buong lakas na hinablot ang kwelyo ni Larry. Uy pare, teka lang. Ano bang problema? Bakit bigla ka na lang nanghahablot ng kwelyo? Hindi mo alam? Nawawala lang naman ang relo ko at kaya ko tiningnan ang suot mong relo para hanapin ang palatandaan ko. Unang kita ko palang duda na ako eh. Hindi lang kasi relo, kundi pati itong damit na suot mo. Ano bang pinagsasabi mo pare? Akin to. Regalo to sa akin kaya imposible yung sinasabi mo. Kung talagang may nagregalo sa'yo niyan, sino yung nagbigay? Ha? Bakit ko na masasabihin sa'yo? Kita mo na, hindi mo masagot kasi ang totoo, ninakaw mo mga yan sa kwarto namin. Nag-iwan ka pa nga ng ebidensya eh. Iniwan mo yung marumi mong damit na pantrabaho sa kwarto namin ni Grace. Magnanakaw ka na lang, tatanga-tanga ka pa. Napikon si Larry sa sinabing yun ni Fred, kaya nagpambuno ang dalawa habang nagpapalitan ng malalakas na suntok. Yun ang tagpong naabutan ni Grace na noon ay kauuwi lamang mula sa pamamalengke. Ano bang ginagawa nyo? Tumigil nga kayong dalawa. O yan ang asawa mo. Bakit hindi mo siya tanungin ha? Hindi yung basta-basta mo na lang ako pinagbibintangan na magnanakaw. Huwag mo nang idamay ang asawa ko. Magnanakaw ka. Yun ang totoo. Paano mapupunta sa'yo yung mga gamit ko kung hindi mo ninakaw ha? Huwag mo akong gawin tanga dahil hindi tayo pareho ng utak. Ano Grace? Bakit hindi ka nagsasalita? Sabihin mo sa kanyang totoo. Sabihin mo na tumigil ka na, Larry. Paano mo nagawa yun sa amin, ha? Naging mabuti kami mag-asawa sa'yo at sa pamilya mo. Tapos magagawa mo pa kaming nakawan? Sobra ka naman. Ano? Teka nga. Bakit bigla ako sinisisi mo? Ikaw nga nagbigay sa akin ng mga to. Dahil ang sabi mo, mahal na mahal mo ko. Anong sinasabi ng lalaking yan, Grace, ha? Mahal, huwag ka makinig sa kanya. Gumagawa lang siya ng palusot para hindi siya managot sa pagnanakaw niya sa atin. Sinungaling ka, Grace! Sinungaling ka! Tumakbo pa uwi si Larry na gulong-gulo ang isipan at galit na galit sa ginawa sa kanya ng babae. Halos madapa pa siya sa pagmamadali dahil sa takot na sundan pa siya ng galit na galit din na si Fred. Hindi niya akalain na magagawa yun sa kanya ng babaeng akala niya ay tunay na nagmamahal sa kanya. Doon niya napagtanto kung gaano kamali ang kanyang ginawang panloloko sa asawang si Shirley. Pero higit sa lahat, sinisisi niya ang sarili sa pagtitiwala sa kanilang kapitbahay. Pagdating sa bahay, kaagad siyang lumuhod sa harapan ng kanyang asawa. Mahal, patawarin mo ko. Teka, bakit ka humihingi ng tawad? Ano bang nagawa mo? Aaminin ko ng kasalanan ko. Nagkasala ako sa iyo, mahal. Nagpadala ako sa tukso ng ibang babae. Ano? Si Grace. Nagkaroon kami ni Grace ng relasyon habang nagtatrabaho ko sa kanila. Nung una, akala ko init lang yun ng katawan tapos hindi ko na namalayang nahuhulog ng loob ko sa kanya. Siya nagbigay sa akin ng mga bagong damit at relo. Hayop ka? At isa pa yung Grace na yun? Kunwari pa siyang sinusuportahan ako tapos siya naman palang kabit mong buwisit ka. Umalis ka rito. Umalis ka at wag ka na magpapakita sa akin. Doon ka na sa Grace mong malandi. Ngunit sa kabila ng pagtataboy ni Shirley sa asawa, nagmakaawa yun sa kanya at hindi tumigil sa kakahingi ng tawad. Ngunit dahil masyado pang masakit para sa kanya ang nangyari, pinaalis na muna niya sa bahay si Larry. Kinabukasan, hindi muna pumasok sa trabaho si Shirley dahil sa balak niyang gawin. Kaagad niyang pinuntahan ang kapitbahay na si Grace. Naabutan niya pa yon na nagdidilig ng halaman na parang walang nangyari. Grace? Shirley? May kailangan ka ba, Mare? Huwag mo nga ako matawag-tawag na Mare. Traitor ka. Kunwari ka pa na kinukomfort ako at sinusuportahan sa paghahanap ng kabit ng asawa ko, tapos ikaw lang pala yun? Napakalandi mong babae ka. Hoy, huwag kang nambibintang. Bakit ko naman papatulan ng mabantot mong asawa? Mabantot, pero pinatulan mo pa rin dahil kating-kati ka na. Hindi ka ba kontento sa isang lalaki? May asawa ka na pero lumalandi ka pa sa iba. Hindi ako pumapatol sa tulad ni Larry na babad sa sikat ng araw at walang pangarap sa buhay. Masaya ako sa asawa ko, kaya wag mo akong inaakusahan bilang kabet.
Hindi ako ganun ka-cheap para pumatol sa asawa mo. Anong hindi ka-cheap? Binebembang ka nga niya. Kung makapagmataas ka, kala mo naman napakataas na ng narating mo sa buhay. Umaasa ka lang naman sa asawa mo. Kung hindi ka lang maputi, wala namang papansin sa'yo. Tingnan ko lang kung may lalaki pang mahumaling sa'yo kapag nalaman nilang amoy payang singit mo. Bakit? Naamoy mo na ba? Huwag kang sinungaling. Mema ka rin eh. Anong mema? Huwag mo nang ikaila dahil nasisinghot ko yan tuwing nagpapalinis ka ng kuko mo. Tinitiis ko lang ang amoy dahil may utang pa kami sa inyo. Isa pa ha, kung makalait ka sa asawa ko ganun-ganun nilang, samantalang hindi ka nagdadalawang isip nung bumubuka ka sa harapan niya. Ganun ka na ba ka-desperada? Hindi ka na ba napagbibigyan ng asawa mo kaya napakatindi ng pangangailangan mo? Hindi ako desperada at hindi ko kailangan ng ibang lalaki. Umalis ka na nga. Alis! Bawal ang hampas lupa rito sa bakuran namin. Alis na! Dahil pinagtitinginan na sila ng iba pang kapitbahay na nakakarinig, napilitan ng umalis si Shirley. Ngunit imbis na umuwi ay dumiretso siya sa bahay ng kanyang amo. Naglabas siya ng saloobin sa matanda at mataman naman yon na nakinig sa kanya. Pinagaan ni Alicia ang kanyang kalooban at pinayuhan para sa mas ikabubuti ng kanyang pamilya, lalo na ng kanilang mga anak. Ngunit hindi inaasahan ni Shirley ang huling sinabi ng kanyang matandang amo. Kung hindi mo kayang matahimik at magpatawad, may paraan para bigyan ng leksyon ang babaeng yon. Ano pong ibig niyong sabihin? Shirley, isa kong mambabarang. Pwede kitang turuan ng taglay kong karunungan at ang tamang paggamit ng itim na mahika. Gusto mong pagsisihan ni Grace ang ginawa niya, hindi ba? Pwede mo nang gawin nang hindi ka lumalapit sa kanya. Hindi niya rin malalaman na ikaw ang gumawa ng sumpa, kaya sana pag-isipan mo ng mabuti ang sinabi ko. Hindi inaasahan ng babae ang kanyang nalaman tungkol sa kanyang amo, na ang isang malumanay at napakabait na tao ay may ganoon palang sikreto. Gustuhin man ni Alicia na magsagawa ng ritual, hindi nun ginawa dahil mas nais ng matanda na matuto siya sa paggamit ng itim na mahika. Wala na raw kasi yung pagpapasahan ng itim na libro, ngunit sinabi ni Shirley na pag-iisipan muna niya ang tungkol sa bagay na yon. Pag-uwi sa bahay, naabutan ni Shirley ang asawang si Larry na abala sa paglalaba ng kanilang maruruming damit. Muling nagmakaawa ang lalaki na patawarin na sa nagawang pagkakamali at nangako na babawi sa kanya at sa mga bata. Hindi na sana niya papansinin yon, ngunit bigla siyang natigilan nang may sabihin pa sa kanya si Larry. Hindi ko na alam kung paano pa ako magpapakita sa mga tao. Halos lahat ng taga rito magnanakaw ng tingin sa akin dahil sa kinakalat na kwento ni Grace. Pinalabas niya na ninakawan ko sila kahit na sa kanya namang galing lahat ng mga gamit ni Fred na ipinanregalo sa akin. Binaligtad niya ako at sinira, mahal. Gustuin ko man siyang gantihan sa ginawa niya, hindi ko magawa dahil ayoko nang dagdagan pang problemang ibinigay ko sa iyo. Kung gusto mong bigyan pa kita ng pangalawang pagkakataon, pues patunayan mo. Panindigan mo dahil hindi na to basta-basta lang nakasalanan para ikatampo ko lang, Larry. Niloko mo ko. Nagawa mo kaming pagsabayin ng babae mo, kaya hindi mo ako masisisi kung hindi pa kita mapapatawad ngayon. Pero para sa mga anak natin, susubukan ko. Hindi biro ang problemang ibinigay mo sa akin. Kaya kung ano man ang gagawin ko, tanggapin mo yon. Manindigan ka sa mga sinasabi mo dahil sa susunod, wala na akong pakialam kahit masira pang pamilyang ito. Pinatunayan ni Larry ang pagsisisi sa nagawang kasalanan kay Shirley. Samantala, si Grace naman, hindi pa rin tumitigil sa pagkakalat ng kung ano-anong kwento. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na lamang si Larry ang sinisiraan ni Grace, kundi pati na rin si Shirley. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yon. Matapos niyang landiin ang asawa ko, pinapalabas niya pa ngayon na siya ang biktima dito. Ang tagal ko na kasing sinasabi sa'yo. Noong una pa lang, may duda na ako sa asawa mo.
Kung naniwala ka lamang sa akin, di sana hindi na tumagal pa ang panloloko nila sa iyo. At sa lahat pa ng taong pwede mong lapitan, si Grace pa. Dahil sa naaapektuhan na rin ang mga bata sa ginagawang paninira ni Grace, nabuo ang desisyon ni Shirley na tanggapin ang inaalok sa kanya ni Alicia. Pagpasok niya sa trabaho ay kaagad niyang sinabi sa amo kung ano ang gusto niyang mangyari. Gusto ko siyang turuan ng leksyon. Sobra ng gulong ibinigay niya sa pamilya ko. Ipinahiya niya na kaming lahat, pati mga anak ko, nabubuli na ng dahil sa iniimbento niyang kwento. Hindi ako papayag na hindi siya managot. Gusto ko mahirapan siya hanggang sa aminin niya ang mga nagawa niyang kasalanan. Ikaw lang ang makakagawa ng gusto mong mangyari, Shirley. Huwag ka mag-alala. Gagabayan kita sa abot ng aking makakaya. Nagulat si Shirley na ang bahay pala ng kanyang amo ay mayroong isang sikretong silid. Doon nakalagay lahat ng mga gamit ng matanda sa pambabarang at sa kung ano-ano pang ritual. Maya-maya pa nakaagaw pansin sa kanya ang ulo ng hayop na nakasabit sa pader. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo nang titigan niya ang mata noon na animoy buhay na nakamasid sa kanya ng mga sandaling yon. Pati ang mahabang sungay noon ay hindi nakaligtas sa kanyang paningin. Lahat ng mga kagamitan sa silid na yon ay kulay itim at napakadilim din ng loob. Maya-maya pa, kinuha ni Alicia ang librong itim saka sinindihan ang mga naglalakihang kandila. Napasinghap si Shirley nang biglang tumambad sa kanya ang simbolong tila nakapinta sa pader ng silid nang mailawan ang buong paligid. Buo na ba talaga ang pasya mo na gawin ito? Opo, madam. Wala na pong atrasan. Handa ako sa kahit na anong magiging kapalit nito. Maturuan lang ng leksyon ang babaeng sumisira sa pamilya ko. Yung asawa ko, kaya ko pang patawarin ngayong pinakikita niya ang pagsisisi niya. Pero si Grace, ni katiting na konsensya sa ginawa niya, hindi ko po nakikita. Kaya tama lang na gawin kong binabalak ko. Tumango-tango na lamang si Alicia. Ilang sandali pa, kinuha noon ang isang punyal na kumikislap dahil sa liwanag na nagmumula sa kandila. Kinuha ng matanda ang kamay ni Shirley at walang sabi-sabing hiniwa ng patalim. Ipinatak noon ang dugo niya sa nakabukas na libro. Kitang-kita niya kung paano kumalat ang pulang likido. Sinundan yon ng kanyang amo ng pag-usal ng mga salita na hindi niya nauunawaan. Ngunit sa palagay niya ay bahagi yon ng ritual. Maya-maya pa nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang unti-unting nawawala ang mantsa ng dugo sa pahina ng itim na libro. Huwag kang matakot. Parte lamang ito ng isasagawa nating ritual upang sumanib sa iyo ang espiritu ng kadiliman. Sakaling mangyari yon, maaari mo nang simulan ang pagsasagawa ng ritual para sa kaparusahan ng taong iyong kinasusuklaman. Matapos ang araw na yon, malawak ang ngiting umuwi ng bahay si Shirley. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng tapang dahil sa nangyari. Wala nang makakaapi sa kanya o sa kanyang pamilya. Ngunit pinili niyang walang pagsabihan ng tungkol doon. Kahit ang inang si Yula ay walang kaalam-alam tungkol sa naging kasunduan nila ni Alicia. Para maisagawa ang ritual, ipinagamit ng kanyang amo ang sikretong silid. Tila may kung anong pumasok sa kanyang katawan nung mga sandaling yun. Naunawaan niya ang mga salitang nakasaad sa libro. Paulit-ulit niyang sinambit ang mga yon habang inilalahad ang gusto niyang mangyari sa kanyang kapitbahay. Kinabukasan,
Naalimpungatan si Grace nang marinig ang sigaw ng asawang si Fred. Nakakunot ang noong napatingin siya sa lalaki. Mahal, bakit ka sumisigaw? Ano nangyari sa mukha mo? Ano nilagay mo dyan? Bakit? Tumingin ka nga sa salamin. Maging si Grace ay napahiyaw rin nang tumambad sa kanya ang sariling refleksyon. Mabilis ang paghingang kinapa niya ang naglalakihang mga bukol sa buong muka. Sa dami ng mga yon ay mata lamang niya ang walang latay. Maging ang kanyang mga labi ay tinubuan din ng butlig. Bahagya pa siyang napanghiwi nang hawakan ang mga yon dahil sa tinding kirot. Kaunting dampi lamang sa mga bukol at butlig ay kakaibang kirot na ang dulot noon sa kanya. Dahil sa nangyari, hindi niya magawang lumabas ng bahay, dala ng takot na pagtawanan at pag-usapan ng kanilang mga kapitbahay. Ngunit kahit nakakulong na siya sa bahay ay hirap na hirap pa rin siya. Hindi makakain ng maayos dahil tuwing bumubuka ang kanyang bibig at tuwing nalalapatan ng pagkain ang mga labi ay napapaluha na lamang siya dala ng sobrang sakit. Hindi niya rin magawang maghilamos at magsipilyo kaya sa buong maghapon ay halos magmantika na ang buo niyang muka. Ang masakit pa roon, basta na lamang umalis si Fred nang hindi nagpapaalam. Pakiramdam niya, pinandidirihan na ng kanyang asawa ang kanyang itsura. Nanlulumong na paupo sa isang sulok ang babae. Inilibot niya ang tingin sa loob ng kanilang bahay. Bakit ba ito nangyayari sa akin? Ito na ba ang karma ko sa panloloko ko kay Fred at paninira ko sa pamilya ni Larry? Ngunit walang sino man ang makakasagot sa katanungan niyang yun. Pagsapit ng hapon, nang muling tumingin sa salamin, nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang isa-isa nang nagpuputukan ang mga bukol niya sa muka. Dali-dali siyang kumuha ng pamunas nang sumabog ang nana mula sa mga tila na pisang bukol. Sa bawat pagpahid, napapahiyaw siya sa tindi ng sakit. Hindi niya maunawaan kung paano siya nagkaroon ng ganoong kondisyon. Walang butlig o bukol na tumubo sa ibang parte ng kanyang katawan. Tanging sa kanyang muka lamang na ipon ang lahat ng iyon. Habang nililinisan niya ang kanyang muka, nakarinig siya ng boses mula sa labas. Wala sa sariling lumabas siya ng silid para tingnan kung sino ang naroon. Hanggang sa makita niya ang tsismosa nilang kapitbahay na may dalang lutong ulam. Ngunit nung makita noon ang kanyang itsura ay muntik nang mabitawan ang dalang mangkok. Tinanong siya ng babae kung ano ang nangyari sa kanyang muka. Pero wala siyang maibigay na sagot kaya bumalik na lamang siya sa loob at kaagad na isinara ang pintuan. Hindi niya na pinansin pa ang babae kahit panay pa rin ang tawag noon sa kanya. Mabilis na kumalat ang usap-usapan tungkol sa nangyari kay Grace. Marami ang natawa dahil marami na rin palang naiinis sa kanya sa kanilang lugar. Karamihan sa mga kakilala niya ay nakikipagplastikan lamang dahil madali siyang lapitan ng mga yun tuwing may kailangan. Pagsapit ng gabi, nagtaka si Grace nang hindi pa rin umuwi si Fred. Tinawagan niya ang asawa pero hindi yun sumasagot. Naghintay siya ng ilang oras hanggang sa inabot na siya ng madaling araw. Pagpasok pa lamang noon sa bahay ay kaagad nang uminit ang kanyang ulo. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo pero hindi ka sumasagot. Bakit akong kinukulit mo, ha? Bakit hindi mo tawagan yung mga lalaki mo? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Alam ko na ang lahat, Grace. Kaibigan ko na mismo nagsabi sa akin, kung hindi pa siya nalasing, hindi pa siya madudulas na madalas kayo magkita at talaga nagpapagamit ka pa sa kanya. Ngayon ko lang napagtanto na totoo nga ang sinasabi ni Larry na nagkaroon kayo ng relasyon. Umamin ka nga, ninakaw niya ba talaga ang mga gamit ko o ikaw ang nagbigay sa kanya? Kasi pati yung kwintas ko nakita ko sa kaibigan ko.
Isa lang ang ibig sabihin nun. Lahat ng lalaking nilalandi mo, sinisilaw mo ng mga regalong galing sa mga gamit ko. Ang tindi mo, Grace. Napakakapal ng pagmumukha mo. Kaya siguro nagkaganyan ang itsura mo dahil kinakarma ka na. Mahal, bakit ba mas naniniwala ka sa kanila? Ako ang asawa mo. Sa akin ka dapat nakikinig, hindi sa kanila. Maninindigan ka pa talaga sa kasinungalingan mo. Umamin ka na habang kaya pa kitang pagpasensyahan. Wala akong aaminin dahil wala akong ginagawa masama. Baka ikaw pa nga nangangaliwa. Ano? Natauhan ka na ba? O kailangan ko pang alugin yung ulo mo para lang umamin ka sa mga kasalanan mo? Masyado ka ng sinungaling. Niloko mo na nga ako. Pinagnakawan mo pa ako sa ginawa mo. Napakasama mong babae ka. Minahal kita ng sobra-sobra at pinagkatiwalaan pero ganito lang ang gagawin mo. Ngunit sa kabila ng galit ni Fred, hindi pa rin niya nagawang palayasin o iwanan si Grace dahil naging mas matimbang pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Binigyan niya yon ng isa pang pagkakataon, ngunit sa isang kondisyon. Kailangang humingi si Grace ng tawad kay Shirley na siyang pinaka naapektuhan sa lahat dahil sa paninira ng kanyang asawa. Kinagabihan, kauuwi lamang ni Shirley mula sa trabaho nang mapansin niya ang babaeng nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Napakunot ang kanyang noo nang makita si Grace na tila naiinip na sa kahihintay. Naging kapansin-pansin din sa kanya ang panghihina ng babae dahil sa epekto ng sumpa. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura nang makita ang butas-butas na mukha ng babae. Sa bawat maliliit na butas doon ay nakasilip ang dulo ng maliliit na uod na tila namamahay na sa nabubulok na mga sugat. Anong ginagawa mo dito? Shirley, pwede ba tayong mag-usap? Hindi. Pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Umuwi ka na sa inyo. Gusto ko lang humingi ng tawad sa iyo. Pinagsisisihan ko na lahat ng ginawa ko. Sinasabi mo lang ba yan dahil kinakarma ka na ngayon? O dahil nabuko na ng asawa mong kalandian mo? Alam na ni Fred ang lahat. Ang totoo, siya nagsabi sa akin na gawin ko to. At aaminin ko, nahihiya akong harapin ka dahil sa lala ng mga kwentong ikinalat ko matapos kong sirain ang relasyon niyo mag-asawa. Pero, maniwala ka man o hindi, pinagsisisihan ko na lahat yun. Shirley, handa akong gawin ang lahat para mapatawad mo. Lilinisin kong pangalan niyo at aakuin na naging kasalanan namin ni Larry. Hindi. Dalawa kayong dapat umako niyan. Pero hindi ako naniniwala sa salita lang dahil baka mamaya pag-uwi mo kung ano-ano na namang kademonyohan ang pumasok dyan sa utak mo. Pero sige, kung gusto mo ng pagkakataon na ayusin ang lahat, pagbibigyan kita. Pero huwag ka nang umasa na babalik pa tayo sa dati. Kapag napatunayan ng hindi totoo ang mga ikinalat mong paninira sa amin, huwag mo na akong kakausapin. Bayad na kami sa utang namin kaya wala nang dahilan para magkaroon pa tayo ng koneksyon sa isa't isa. Sa kabila ng matinding kahihiyan, tinupad ni Grace ang pangakong yon kay Shirley. Muli niyang kinausap ang mga kapitbahay na sinabihan ng mga mapanirang kwento tungkol sa pamilya ng babae. Hindi naging madali ang lahat dahil hindi siya pinaniwalaan ng mga yon noong una. Sinasabi niya lang daw yon dahil posibleng kinukulam na siya o binabarang dahil sa nangyari sa kanyang muka. Pero inilahad niya lahat ng pangyayari at hindi na rin itinago pa ang naging relasyon nila ni Larry. Matapos yun, nabalitaan na lamang nina Shirley na umalis na sina Grace at Fred sa tinitirhang bahay. Hindi nila alam kung saan lumipat ang mag-asawa. Ang sabi ng iba, magpapagamot daw si Grace. Ngunit batid niya na walang kahit sinong doktor ang makakapagpagaling sa kalagayan ng dati niyang kaibigan. Doon niya na kinausap si Alicia. Yun na rin ang tamang panahon para putulin na ang sumpa dahil nagtagumpay siya na turuan ng leksyon ang babae.
Isinagawa niya ang isa pang ritual para bawiin ang sumpa sa katawan ni Grace. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa ring lihim ang tungkol doon. Samantala, nagpatuloy naman si Larry sa pagbabago. Nakahanap na yon ng permanenteng trabaho at kusa na ring nagbabayad sa mga pinagkakautangan para hindi na sila mahirapan. Kahit pagod sa trabaho ay inaasikaso rin noon ang mga bata, pati na rin ang marurumi nilang damit. Kaya pagdating niya sa bahay ay halos wala nang ginagawa si Shirley. Sa katagalan, hindi na rin niya natiis pa ang asawa at tuluyan niya na rin yung pinatawad. Yon! Isa na namang malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Pasensya na po kayo, wala po muna tayong shoutout. Medyo marami lang pong ginagawa. Bukas po, babawi tayo sa shoutout. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.